At batid ng lahat, kapatid na Omar, na si Birheng Maria ay nanggaling sa angkan ng mga propeta at isang napakabuting babae, isang matuwid na babae, isang banal na babae. Ito ang kanyang katayuan. At imposible sa kanya sa panahon na yon, sa kanyang kapanahunan. Ang lahat ng papuri ay para sa ala lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Ang pagpapala at kapayapaan ng Allah ay sumakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa landas ng Allah hanggang sa araw ng paghukom. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kapatid, episode ng tayo. Narito po ang ating programa na tatalakayin po natin ang mga buhay-buhay natin, isang ordinaryong Muslim, kung paano natin ipinamuhay ang Islam dito sa Pilipinas. Alhamdulillah, ito po ang inyong programa na tumatalakay sa pangkaraniwang buhay ng isang Muslim. Dito po tayo sa ating talakayan sa EG. Ito po ang inyong kapatid Omar Gabuya. At ito naman po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, Isa Ilustrasyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siya nga pala kapatid, nabitin tayo sa ating programa ng nakaraan. Oo, at mashallah brad, marami sa ating mga tagapakinig ang nagsabi na, bakit itihinto nyo? Yung ano dyan, Kinapos tayo sa oras. Wala talagang oras brad Pero inshallah, kagaya ng naipangako natin, itutuloy natin ngayong araw na ito, inshallah. Pero bago tayo mag-umpisa mga kapatid, ay shoutout natin sa ating mga kapatid na minsan nakakalimutan natin batiin dahil sa init ng ating talakayan ng nakaraan. Okay, umpisa na natin. Babatiin natin yung kapatid natin dito sa Kapalongga kapatid. Ito ay Camarines Norte. Ito ay nasa radio station siya, si Brother Abdurrahman Besino. Assalamualaikum kapatid. At saka itong nagbigay sa atin ng buko, si Yusuf Marsilia. Oo, ng Kapalongga. Hindi natin makalimutan dahil siya nag-alok ng maraming buko sa ating mga grupo. Buwan po sawa tayo sa sa tabing dagat tayo ng time ngayon. Masarap yan nasa tabing dagat. Wala lang sanang pandemic. Masarap pumasyal sa tabing dagat kapatid. Inshallah, makabalik tayo doon. At yung grupo natin sa Al-Hidayah Pangasinan. Oo. Shout out pala dyan. At saka yung Al-Hidayah Madalakat, si kay Sister Rayhana. Oo, assalamualaikum sister. At inshallah, makabalik kami dyan sa inyo inshallah pagdating ng maayos na ang sitwasyon inshallah. Sa Pampanga pa rin, si Ustad Mansur Tiksay. Siya yung umaalalay sa ating mga kapatid na ahita dyan sa parting Pampanga kapatid. Anong lugar ito? Sa may... Pampanga rin. Pampanga rin siya, Brad. Porac, Pampanga. Siya nga pala kapatid, kumusta na ang buhay-buhay natin? Alhamdulillah. Dahil pandemic pa rin, Brad. Oo. Malamang ito yung huling episode natin dito sa October. Kasi October 29 tayo ngayon, susunod na episode natin, na. Oo. November na. At ito nga, ituloy po natin ang ating usapan nung nakaraang Biyernes, at ito ay patungkol sa ating paniniwala bilang mga Muslim at ang paniniwala ng mga kapatirang Kristiyano patungkol sa tinatawag na Pasko. Ito yung pagkapanganakan ni Hesus Kristo na nabanggit namin na kami mga Muslim ay hindi magiging Muslim kung hindi tayo naniniwala, brother, na tayo ay naniniwala sa miraculous na pagkapanganak kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng biyaya may pinagkaloob. Himalang pagkabuntis ni Virgin Mary. Oo. Magandang talakayin niyang kapatid kasi una-una sa atin bilang, hindi lang sabihin natin Muslim, lahat tayo bilang nilalang, lalong-lalo na tayo ay kung talagang mahigpit tayo sa ating pananampalataya. Nakakagulat ito kapatid kasi bakit ang tumatalakay sa issue na to ay mga Muslim?
At nagtanong pa sila, Brad, sa akin. Ano, sabi Oo, nila, ano pala, sabi kapatid? nila, Brad, ganito. Sabi nila, totoo ba na merong chapter ang Quran ninyo? Sabi ninyo. Ang Quran ninyo patungkol kay Birheng Maria? Sabi ko, meron. At alam niyo po ba na ito ang nakalagay sa Quran patungkol kay Birheng Maria? Maaari mo bang basahin ito, kapatid na Mama? Actually, kapatid, para masigurado natin kung ano ang kalagayan ni Birheng Maria sa ating sa nasusulat sa ating kapahayagan na Quran, ay babasahin natin para mas malinaw. Oo, para pagkatapos po nito, pagkatapos mabasa ito, itutuloy po natin ang naging kapalaran ni Birheng Maria. Ano ang nangyari sa kanya nang tanggapin niya ang pagbubuntis na ipinagkaloob sa kanya Ng tagapaglikha. tagapaglikha? Ano po ba ang tunay na nangyari kay Birheng Maria sa panahon ngayon? Ito po ay ating itutuloy. Pagkatapos po na mabasa ang ilang aya o ilang Isa lang naman siya, kapatid, Oo. pero napaka very powerful itong chapter na to, Brad. Itong verse na to, Brad. ito po ang Very nakasaad sa powerful. Quran patungkol kay Maria nang siya ay piliin ng ating tagapaglikha na magbuntis ng isang lalaki na papangalanan niyang Jesus. Ito po ang nasa Quran patungkol kay Maria. Brad? Gusto ko pang linawin sa ating mga taga-panood, ay ito ay nakasulat sa Suratul Imran 42, at ito ang sinasabi yung kalagayan. Gusto kong linawin, mga kapatid, ano ba ang kalagayan ni Maria ayon sa nakasulat sa banal na Quran? Ito, kapatid, ang nakasulat. Bismillahirrahmanirrahim. At ipaalala mo, O Muhammad, na sinabi ng mga anghel pa, kapatid, O Maryam, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinili ka para sumunod sa Kanya. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nilinis ka mula sa masasamang pag-uugali at kahalayan. At ito pa ang pinakamabigat, kapatid. At bukod tangi kang pinili sa lahat ng mga kababaihan Sa kanyang panahon. sa iyong kapanahunan. Imagine, ulitin ko yung pagkakabasa dito, no? Ang verse na yan, Brad. At bukod tangi kang pinili sa lahat ng mga kababaihan. Ito Sa po. lahat ng kababaihan, kapatid. Mashallah, tabarakallah. Ito po ang aya o yung bersikulo na napapaloob sa loob ng Quran patungkol kay Birheng Maria. Balikan po natin ang pangyayari sa buhay ni Maria nang tanggapin niya ang magandang balita na dala-dala ni Anghel Gabriel. Sinabi sa kanya ni Anghel Gabriel ang ganito, O Maria, huwag kang matakot. Ako ay naparito upang ibalita sa iyo ang isang magandang balita. Ha? Na ikaw ay napili. Ha? Pagkakapili pa nga sa kanya, kapatid, nagtaka pa si Virgin Mary nung sabihin ni Angel Gabriel na ikaw magkakaroon ng anak. Paano ako magkakanak? Ano yung paliwanag doon, kapatid? Yan. Yun nga, pagkapili sa kanya, sabi ni Birheng Maria, sabi niya, paano ako magkakaroon bilang isang tao? Ito po ay, ano lang natin, Isipin natin na isipin po natin ng pagkakataon na isipin natin sa ating mga kababaihan, sa ating mga kababayan na mga, yung tinatawag natin ng mga, normal na pag-iisip, normal na kalagayan. alisin natin yung mga, pangit pakinggan pero sasabihin ko na yung, ito lang yung kayang abutin ng aking pag-iisip patungkol sa salita, yung gagamitin. Yung salitang gagamitin. Yung bang tinatawag na pantasya. Okay. O fairy tale. Pansin muna natin yun, ano? Yung bang bigla na lang na mangyayari na isang napagkaganda-gandang bagay na walang batayan na basta tanggapin mo na lang isang maganda agad. No, hindi. Ang pangyayari na ito ay ganito. Kung tayo po ang lumagay sa katayuan ni Birheng Maria at dumating sa atin ang isang balita na gano'n, ano po ba ang isipin natin? Anong mararamdaman natin bilang Of course, siyempre, binibinigyan ng ganong klaseng balita. balita? Tignan mo, Brad, sabi niya sa kanya gano'n, ikaw, Maria, ay magbubuntis ng isang batang lalaki at papangalanan mo itong Jesus. Sabi ni Birheng Maria, paano ako magbubuntis? Wala namang gumagalaw sa akin na lalaki. At ito pa ang matindi ron, Brad. Ang sabi niya, hindi ako masamang babae. At hindi ako masamang babae na maging dahilan
ng pagbubuntis ng gano'n na lang. Ang sabi ni Angel Gabriel sa kanya, walang imposible sa Allah. Sa ating tagapaglikha? Sa ating tagapaglikha. Kapag sinabi niyang kun fayakun sa salitang Arabic, Mangyari at mangyayari. sa salitang Tagalog ay ito, mangyari at mangyayari. At ikaw, Maria, ay magbubuntis at ng isang batang lalaki at papangalanan mo ito. So, sa pagkakataon na yan, bilang isang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ni Birheng Maria, tinanggap niya ng taos sa kanyang puso ang ipinagkaloob sa kanya ng tagapaglikha, ang Allah. Sa katunayan, kapatid, yung pangyayari niya na tungkol sa pagdating ni Jesus dito sa sandaigdigan sa pamamagitan ni Birheng Maria. Kaya nga rito, kapatid, pag binabanggit natin ng Jesus, laging kadikit din yung Ibnu Maryam Oo. na anak ni Maria. Oo. Jesus na anak ni Maria kasi pagpapatunay, kapatid. Mhm. Kaya nga, dito sa atin, masasabi natin na sino pa ba ang magbibigay ng ganitong balita? At kanino pa ba ibinibigay itong balitang ito kundi sa isang banal na kasulatan na nanggaling sa ating tagapaglikha? Ito nga po ang isang dapat natin nabigyan ng pansin. Ganun na lang ang ating saya, ang ating pagdiriwang, ang preparasyon sa pagdiriwang ng tinatawag na kapanganakan niya. Pag sumasapit yung panahon ng petsang yun. Oo, ng Disyembre. Ngunit ang hindi nabigyan ng pansin ay ang kagaya ng ating binanggit nung nakaraang Biyernes. Ano ba talaga ang naging buhay ni Birheng Maria pagkatapos niyang tanggapin ang balita na ipinagkaloob sa kanya ni Angel Gabriel? Maganda yan, kapatid. Ito ngayon, Brad. Nabanggit natin nung nakaraan na siya ay ulila na nang ipanganak siya ng kanyang ina na si Hana. At ang tumangkilik sa kanya ng pagkapanganak niya, walang iba ang kanyang tiyuhin sa nanay na si Zakaria. Si Zakaria ay ginawa siya ng isang espesyal na tahanan doon sa loob mismo ng tinatawag natin na monasteryo o templo na kung saan nagdarasal ang marami. Ang sabi doon, mga kapatid, pinangalagaan, iningatan, talagang inilagay siya sa isang lugar na talagang exclusive para mapangalagaan Oo. si Maria. At doon siya mismo nilagay kung saan siya naninirahan sa bahay mismo ng bahay dasalan. Monasteryo. Dahil itong si Maria ay alam naman natin na siya ay angkan galing siya sa angkan ni David. At ang kanyang mga ang saling lahi Ang kanyang lahi. Ay galing sa matutuwid na tao. Bigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga sarili na isip-isip ng konti. Isipin po natin ang kalagayan ni Birheng Maria ng panahon na yon, na kagaya ng sinabi natin na siya ay isang mabuting babae, isang banal na babae, angkan sa lahi ng mga propeta, at pagkatapos ay magbubuntis nang wala naman itong lehitimo na pag-aasawa. Kaya nga, kapatid, paano kaya niya ipapaliwanag tong sitwasyon niya sa tao? Yun ang medyo, kumbaga sa magiging alalahanin niya kung paano ipapaliwanag. Tama ka dyan, Brad. Sa ating mga kababayan, bigyan po natin ng pansin, magbigay tayo ng isang halimbawa. Kung kayo po ay isang reliyosong tao, kayo po ay kilala sa inyong lugar, sabihin natin sa isang baryo, o kaya sa isang komunidad na kilala kayo, na isang babaeng matino, isang babae na palasimba, isang babae na edukada at sabihin natin na kinikilala sa lipunan. At bigla po kayo magkakaroon. Ibig kong sabihin ay magbubuntis ang babaeng ito. Nang wala itong kinikilalang ama. Nang wala itong lehitimong kasal. Na magiging ebidensya niya upang siya ay mamuhay ng marangal at i-open niya sa tao na siya ay nagbubuntis. Paano? Paano po ninyo ito may papaliwanag sa nasasakupan ninyo o sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan? Ito rin po ang naging kalagayan ni Birheng Maria ng panahon. Kaya nga, kapatid, gusto ko sanang susugan tong bagay nito, Brad.
Kumbaga sa basketball, bro, ano ba ang naging defense niya? Kasi wala nga, bro, pagka nandun ka sa ganong sitwasyon, paano mong didepensahan ang sarili mo? Ano ba ang naging tugon niya sa pangyayari niyon nang siya ba ay, di ba, malamang siya ay tinatanong, ba kapatid? Ito ba ay nasusulat kung ano ang naging aksyon ni Birheng Maria sa tao? May mababasa ka ba dyan, kapatid? Alam mo, kapatid na Omar, sa pangyayari na yun, ito na ang nangyari kay Birheng Maria. Pagkatapos niyang tanggapin ang biyaya na pinagkaloob ng Allah, nag-umpisa nang lumaki ang kanyang tiyan. Nag-umpisa nang lumaki ang kanyang tiyan. Ngayon, ito na ang umpisa ng pagbabago ng buhay ni Birheng Maria. Hindi na nga maitago, kapatid, kasi malaki na yung tiyan niya. Palaki na ng... Of course, isang normal na tao, lumalaki ang tiyan kapag ito'y nagbuntis. Ha? Ngayon bilang isang babae na matino, isang babae na banal, paano mo ito sasabihin sa iyong mga kamag-anak, sa inyong mga kakilala, sa nakapaligid sa iyo, sa iyo, ha? Sa komunidad, Sa komunidad, na ang pinagbubuntis mo ay galing sa Allah. parang hindi ka tanggap-tanggap sa tao yan. Yan ba? Kapatid, At alam niyo ba kung ano ang naging buhay ni Birheng Maria? Naging usap-usapan po siya sa kanyang komunidad. Ganun na lang ang pangiinsulto sa kanya. Ganun na lang ang pagsisisi. Sinisi po siya ng gusto. Na ikaw, Maria, gumawa ka ng hindi ka nais-nais na gawain. Ito ang nangyari sa buhay ni Maria. may mababasa ba tayo dyan, kapatid? Meron, kapatid, na Basahin mo na para pero bago ko pa sabihin sa kanila, gusto munang ituloy pa ang ilang mga yugto dito. Sige, kapatid. Bago pa na-discover ng tao ng kanyang komunidad ang paglaki ng tiyan ni Maria. Ito muna ay kinubli niya sa mga tao. Ngunit may isang tao na isa sa pinakamalapit sa kanya. Ang palagian ang pumupunta sa kanya at lagi ring nagdarasal sa lugar na yun kung saan siya naninirahan. Walang iba kundi si Yusuf An-Najjar sa salitang Arabic. Ang tawag natin po sa kanya sa Tagalog ay si Jose na Karpintero. Ito po ay kanyang pinsan. Tinanong siya ni Yusuf na Karpintero o ni Joseph na Karpintero. Dahil nakikita niya hindi na itatago ni Maria yung paglaki ng tiyan niya at napansin na ito ni Yusuf. Pero alam naman ni Yusuf o ni Joseph na hindi gagawa ng hindi tama si Birheng Maria. Dahil kilala niya ito simula sa pagkabata. Matuwid na Matuwid na babae at may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanong niya si Maria ng ganito. O Maria! Ang tanong niya po ay ganito. Take note! O Maria! Sabi niya po. Nabubuhay ba ang isang halaman kung wala itong binhi? Yan po ang tanong ni Joseph na Karpintero kay Maria. Ang sagot ni Maria, kung paano nilikha ang unang halaman, iso'y isang matalinhagang sagot. Talinhaga sagot. Na ni Birheng Maria kay Joseph. Dahil matalinhaga ang sagot niya ni Maria, sabi niya, kung paano nilikha ang unang halaman. Ito ang sagot ni Maria. Sinundan uli ng sagot ng tanong ni Joseph. Pamumuhay ba ang isang tao kung wala itong magulang? Ang sagot uli ang tanong uli ni Joseph. Ulitin ko po. Ang pangalawang tanong ni Jose na Karpintero o si Joseph na Karpintero o si Yusuf An-Najjar ay ito. Mabubuhay ba ang isang tao kung wala itong magulang? Ang sabi ni Birheng Maria, kung paano nilikha si Adan, take note, kung paano nilikha si Adan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din na malilikha niya ang lahat ng kanyang naisip. Subhanallah.
ito ay naging isang malaking matalinhaga na pag-isip ng pagsagot ni Maria kay Yusuf na karpintero sa mga sinabi sa kanya. Sagutan ng talinghaga, kapatid. Oo. Ngayon, at ito naman ay pinaniwalaan ni Joseph. At meron pa nga mga ilang mga balita, Dad, na aking nabasa, ngunit hindi ko nasasabihin ay maaaring hinalok pa siya ng kasal ni Yusuf ng panahon na yun. Ngunit wala pa tayong mga ebidensya na nakita na talagang mabigat na ebidensya. So, hanggang sa lumabas na siya ng kanyang tahanan. At nakita na ng tao ang paglaki ng kanyang tiyan. Ang paglaki ng kanyang tiyan ay hindi kayang tanggapin ng komunidad nila. At dito na pinagbintangan si Maria na gumawa siya ng hindi kanais-nais na gawain. Ang tinatawag na masama po itong pakinggan, pero itong katotohanan na dinanas ni Birheng Maria, pinagbintangan po siya ng pangalunya. At ito pa po ang masakit sa lahat na dinanas niya, ang kanyang pinsan na si Yusuf Anajar, o Joseph, na karpintero, ang isa sa gumawa ng pagbubuntis ni Maria. At hindi lang po yun. Dalawa sila na pinagbintangan ng mga Hudyo sa panahon na yun. Ang kanyang tiyuhin na si Zakaria, na siyang umaruga sa kanya simula sa pagkabata, ay pinagbintangan din na gumawa ng hindi kanais-nais kay Birheng Maria, kaya siya ay nagbuntis. Nakakapangilabot po na sitwasyon na ibig sabihin ng nakakalungkot na pangyayari sa buhay ni Maria ang nangyari sa kanya. At ito pa po ang matindi. Dahil sa talagang hindi matanggap ng mga Hudyo, ng kanyang mga kamag-anak ang pangyayari na ito, dahil sila'y naniniwala na si Zakaria ang gumawa ng hindi kanais-nais kay Birheng Maria, pinatay nila si Zakaria. Ito ang katotohanan na pinabatid sa atin ng Islam patungkol sa buhay ni Birheng Maria. Sa totoo lang, kapatid, malawak-lawak na topic yan o talakayan yan, kapatid. Pero gayon pa man, naipabahagi natin, naipahayag natin sa ating mga taga-subaybay ang tungkol sa buhay ni Maria. Pero gusto ko emphasize dito, kapatid, bago tayo mag-jump sa iba pang usapin natin, ano ba ang naging sanggatan ni Birheng Maria sa panahon ng siya itinatanong na? Kasi alam mo, naglipa na yung mga usapin tungkol dyan dahil isang babae na wala namang asawa, wala namang kasintahan ay biglang nagbuntis. Ano ba ang naging sagot niya dyan sa banal na Quran, kapatid? Alam mo, kapatid na Omar, bago tayo magbanggit ng patungkol sa Quran, tungkol dito, no, gusto ko pang dagdagan yung sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Kayo po, bilang mga kababaihan, bilang mga reliyoso at reliyosa ng mga kababayan natin, kung kayo ang nasa kalagayan ni Birheng Maria ng panahon na yun, hindi po ba napakahirap na matanggap na ang alam mo na hindi ka naman gumawa ng hindi maganda sa iyong sarili, at alam niya nang lumikha sa iyo na totoo ang na siya ang nagbigay sa iyo ng biyaya na ito na hindi kayang tanggapin ng mga tao sa panahon na yun? Hindi po ba napakasakit, napakahirap sa isang tao, lalo na sa isang babae na katulad ni Birheng Maria? Ito po ang naging kalagayan ni Birheng Maria. Umiiyak siya gabit araw. Hirap na hirap ang kanyang kalooban sa pangyayari na yun na hindi matanggap ng tao na siya ay nagbuntis ng isang lalaki na biyaya ng Allah. Hindi nila kayang tanggapin, kaya pinatay nila pati ang kanyang tiyuhin na si Zakaria. At alam niyo ba ang kinahinatnan ni Maria dahil hindi na niya kaya ang nangyayari? Lumayo po siya sa lugar na yun na kung saan siya ay naninirahan. Siya ay nagpunta doon sa tinatawag na Bethlehem. Doon sa Bethlehem. At doon niya hinintay ang kanyang panganganak. Lugar po ng Bethlehem.
doon siya nagpunta. Umalis na siya doon sa lugar na yun. Upang hindi na niya marinig pa ang mga masasakit na salita na ipinaparatang sa kanya ng komunidad na kung saan siya naroon. Alhamdulillah kapatid. Ngayon, Brad, babanggitin ko kung ano ang nandoon napapaloob sa loob ng Quran, kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, na sinabi ni Maria na mas mainam pa na namatay na ako. Itong binanggit niya. At ito yung sinabi ko nung nakaraan, Brad. Ngunit naputol ito dahil wala na tayong oras. Ay, maliliwanagan natin yan. Maliliwanagan natin Sige, ito. baka mo na kapatid. Pagkatapos niyang tanggapin ito na maluwalhati sa kanyang puso, nung masaya siya, ngunit dumating ang oras bilang isang tao, bilang isang babaeng mabuting babae, ito na ang namutawi sa kanyang puso at sa kanyang sarili. Ito po ang Quran. Ito po ang surah o ang bahagi ng kung saan nandoon ang chapter ni Birheng Maria. At isa po sa mga verse na ito, napapaloob ang aking sinabi noon. Ito po ang sabi nila. At dumating sa kanya ang paghilab ng tiyan sa ilalim ng puno ng palmera ng dakiles bilang tanda na malapit na siyang manganak. At kanyang sinabi, ito po ang sinabi ni Birheng Maria, nung siya ay nag-uumpisa nang sumakit ang kanyang tiyan upang manganak. Nasaan po siya? Nandun siya sa ilalim ng isang puno ng datiles. No? Puno ng datiles. Ang tawag natin sa atin yun, beach. Ang tawag nun, tamar sa Arabic, beach sa Tagalog. At yung ginadala namin pagka galing ng Saudi Arabia, dinadala natin dito pa yung pagkain yun ng mga Saudi na isa sa pinaka-mainam na prutas. No? Ito po ang sinabi ni Birheng Maria. Kaawa-awa naman ako. Sana ay namatay na ako bago pa ito nangyari. At ako ay limot na ng mga tao na hindi na nila maalaala at malayo na sa kanilang pananaw. Ito po ang napapaloob sa loob ng Quran patungkol sa oras na kung kailan ipapanganak na ni Birheng Maria si Jesus na anak ni Maria sa panahon na yun. Uulitin ko po, ito ang sinabi ni Birheng Maria bago siya nanganak. Kaawa-awa naman ako. Sana ay namatay na ako bago pa nangyari ito. Bago pa ito nangyari. At ako ay limot na ng mga tao na hindi na nila maalaala at malayo na sa kanilang pananaw. Ito po ay mababasa natin sa chapter Maryam, chapter Maryam po yun ay number 19 ng Quran at versikulo 23 o 23. So, alhamdulillah kapatid at lubhang marami dyan sa ating tagapanood ang maliwanagan sa ating topic kapatid. So kapatid, mapunta tayo sa punto ng kasi nalalapit na rin yung panahon ng sinisilibran ng maraming tao yung tungkol sa araw ng kapanganakan ni Jesus kapatid. Yun nga kapatid. Kaya minsan maganda rin medyo humay-humayin natin katulad ng nabanggit mo kanina ay siya ipinanganak at ay nagbuntis at sinabihan na kumain ng bunga ng beach o datiles. Eh kadalasan yan bro, nanggaling tayo sa ibang bansa. Kailan ba talaga nagbubunga ang datiles? Ito ba ay taglamig? Binigyan mo ako ng ng idea. No? Ito bilang sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, no, ng ating mga tagapatas. Ang datilis po ay nabubuhay sa araw ng tag-init. Ang datilis po ay nabumunga sa araw ng tag-init. At sinasabi sa Quran na si Birheng Maria ay kumain ng datilis upang siya ay lumakas para maging mapadali sa kanya. Alam mo, Brad, mayroong scientific evidence pa nga ngayon ng mga pantas dyan sa science, Brad, na ang bunga pala ng datiles o yung dates ay mayaman sa vitamina. At ito pa ay piniprescribe sa mga taong nagbubuntis, kapatid.
Kaya ngayon nabanggit dito sa banal na Quran ay nagtutugma doon sa siyensya, kapatid. Haba tayo. Haba tayo, pero magandang usapan yan eh. Pero inshallah, sa lahat po ng mga nakikinig dyan, at kung talaga pong gusto ninyo na madetalye natin ang mga bagay-bagay na ito patungkol po sa kapanganakan ni Jesus at pagbubuntis ni Birheng Maria, ay maaari po ninyo kaming puntahan dito o kaya magtanong kayo sa mga sinumang mga Muslim na mga nagtuturo po dyan at may sasabihin nila sa inyo kung ano ang mga pangyayari. At ito pa po ang regalo namin sa inyo ng ipanganak ni Birheng Maria si Jesu Cristo. Ito po ang nangyari dahil nga hindi siya matanggap ng mga tao na siya ay binigyan ng regalo ng Allah nang ipanganak niya si Jesu Cristo. Wala siyang alam na sasabihin sa mga tao upang ipaliwanag at na paniwalaan siya na nanggaling sa Allah ang kanyang pinagbubuntis. Paano niya explain? Mahirap yun eh. Ipinag-utos po sa kanya, tinulungan siya ni Angel Gabriel na huwag kang magsasalita sino man ang magtanong sa iyo. Huwag kang magsasalita sino man ang magtanong sa iyo patungkol sa Yung pinagbubuntis. iyong ipinanganak na si Yesu Cristo. At ito nga po ang ginawa ni Birheng Maria. Nung siya ay nagpunta na ng Jerusalem, ng Bethlehem, at nawala siya doon sa kanilang lugar, hinanap siya ng mga tao. Hinanap siya upang kutsain na naman, no? Na sa kanyang pinagbubuntis. At siya ay natagpuan sa lugar ng Bethlehem. At nakita sa kanya ang dala-dala niyang bata na si Jesus Cristo. Batang Jesus. Oo, nakita niya si Jesus Cristo na at nabigla sila. At ito ang kanilang sinabi, "Oh Maria! Ha? Hindi ka subhanallah, hindi ka tanggap-tanggap ang dala-dala mo na yung bang isang bata na pinatay na nga nila si Zachariah. Paano nangyari na isang mabuti o isang banal na babae, matuwid na babae, Ay, magbuntis at mga na walang tatay. Ano? Kaya nga pinatay na nila si Zachariah at pinabintangan ni si Yusuf na Najjar o si Joseph na karpintero. Ngayon, ito na. Hindi na wala nang depensa si Birheng Maria, maliban lamang sa hindi siya magsalita. At alam niyo po ba kung sino ang nagtanggol sa kanya sa oras na yon na pangungutya ng mga tao? Ibibigay ko po kay Brother Omar para siyang bumasa ng ebidensya na to sa loob ng Quran. kapatid, babasahin natin yung tungkol sa sinabi ng pagdepensa ni Mariam kasi hindi siya pwedeng magsalita. Walang depensa si Birheng Walang Maria. depensa. Pero babasahin natin Para ito. sabi ng mga tao sa kanya, "O Maria, ikaw ay gumawa ng hindi ka nais-nais." Ha? So, babasahin natin, Brad. Ito pa, subhanallah. Ito po ang bintang nila kay Birheng Maria. Si Birheng Maria ay gumawa ng pangangalunya at si Jesu Cristo ay isang anak Sa pagkakasala. sa pagkakasala. Ito po ang kanilang pananaw ng kanyang komunidad, ng kanyang mga Na-chismis na, kapatid. Mag-anak, ng kanyang mga kakilala, na mga kaibigan, maliban lamang sa mga taong tunay na naniniwala sa kanya. Ito po, ganito po kahirap, ganito kasakit ang dinanas ni Birheng Maria. At dahil wala nga siyang tagapagtanggol sa oras na yon, maliban lamang sa tumahimik siya at huwag magsalita, alam niyo po ba kung sino ang nagtanggol sa kanya? Ito po'y isang biyaya na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang sabi sa loob ng Quran, na napapaloob ng Quran, patungkol sa naging tagapagtanggol ni Birheng Maria. Brother Omar? So, mababasa natin ito, kapatid, sa mga kapatid na mga taga-viewers natin sa Surat al-Maryam. Kung magkakaroon kayo ng copy ng Quran, ay mababasa natin ito. Ito ay sa chapter Mary. Titingnan natin sa 19 siya at versikulo 29. Pagkatapos ay tinuro niya ang bagong sanggol na si Jesus upang siya ay kanilang tanungin at pagsalitain, at kanilang sinabi ng may pagkamangha at di pagsang-ayon, kapatid, paano mo kami makikipag-usap sa isang sanggol na nasa isang buyan at sumususo pa lamang, baby pa lamang siya. Sa 30 naman, tulugan ang sanggol na si Jesus na nasa kuna pa lamang na sumususo, katiyakan. Sinabi ni Jesus, ako ay alipin ni Allah. Alipin ni Allah. Na siyang nagpasya na ako ay pagkalooban ng aklat na Injil
na ino'y pagkakalan nating gospel at ginawa niya akong propeta. At sumunod pa rito sa versikulo 31, at ginawa niya akong pinagpala at kapaki-pakinabang kahit saan man ako naroroon, at inutusan niya ako na pangalagaan ang pagsasagawa ng pagdarasal at magbigay ng obligadong pawanggaba habang ako ay nabubuhay. Sa 32 naman, at ginawa niya akong mabuti at masunuri sa aking Ama. Ito yung salita ng Jesus. At hindi niya ako ginawa na mapagmataas na masama na hindi sumusunod sa aking Panginoon na tagapaglikha. Dito naman sa 33, at ang kapayapaan at kaligtasan ay sumasa akin sa Allah, sabi ni Jesus. Sa araw na ako ay ipinanganak, baby itong nagsasalita, mga kapatid. Sa araw na ako ay ipinanganak, at sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay bubuhayin na mag-uli sa araw ng muling pagkabuhay. Mashallah. Ito yung napakalinaw na sinulat dito, na yun pala kapatid, i-discuss natin ngayon dito, na ang kapanganakan pala ni Jesus, ay yung alam din natin yung tayo Kristiyano, brad. Yung nagsalita ng siya'y baby. Hindi pala bago itong pangyayari ito sa ating mga Kristiyano. Kasi nagsalita during infancy, yung baby pa lang siya. Kaya mga kapatid, kung alamin natin maigi, na pagkasilang pa lang pala ni Jesus ay makapagsalita na siya at binigyan siya ng aklat. At ang aklat, mga kapatid, para gusto kong ipaalam sa inyo, ang aklat na to ay napakalinaw na Injil ang sinabi. Ibinigay kay Jesus ayon sa kanyang pagkakasabi nung siya'y baby pa, na ang binigay na kasulatan sa kanya o libro ay Injil. Ano ba yung Injil, kapatid? Ebanghelyo sa Tagalog. Ebanghelyo o yung tinatawag nating gospel. Kaya kapatid, para payo natin sa mga tagapanood natin dyan, paano nga ba natin maitutuwid ang mga mali nating pananaw, kapatid? Dahil dito, siyempre, magbibigay tayo ng payo. Ang pinakamainam dito, kung para malaman natin kung kailan talaga ipinanganak si Jesus, hanapin natin ang pruweba. Sabi nga, brad, ito ako rin tinanong ko rin sa sarili ko ng araw yan. Sabi ko, kasi nung mga naunang araw sa buhay ko bago ako naging isang Muslim, ang lagi kong binibigyan ng katarungan ay yung mga kwento ng ibang tao, yung mga nabasa ng ibang tao, ay sila kong pinaniniwalaan kung ano yung tinuturo nila sa akin. Nag-absorb lang tayo na mga kung ano binibigay na... So, ibig sabihin, may katarungan sila para sa akin. Pero ang tanong ko sa sarili ko, binigyan ko ba ng katarungan yung sarili ko para sa akin mismo? Na ang ibig ko sabihin, naging nangaliksik ba ako? Nakinig ba ako ng iba pang mga kaalaman? Maliban lamang sa itinuturo nila sa akin? So, hindi ako nakinig. Kaya, ang nangyari, Sumusunod lang tayo. hindi ko binigyan ng katarungan ng sarili ko ng mga panahon. Kaya Pero nung ako'y maging Muslim, eto na. Alhamdulillah, nasa akin na yung katarungan ng sarili ko. At ito na yung bagay na masasabi natin, katulad binanggit mo, kapatid, mahirap yung umasa tayo sa sabi-sabi. Kasi ang usaping kapanganakan ni Jesus at yung sa pagiging magulang nanay ni Jesus si Maria, ay hindi siya birong usapin, kapatid. Napaka-critical o napakahalagang usapin to, kapatid. Kasi napapabilang dito yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. At napapabilang dito kung nararapat nga ba natin isilibra ang isang kapanganakan na wala namang matibay na basihan o pruweba na ito nga ba talaga ay December 25, kapatid. Yun nga, Brad. Yun nga ang aking imbitasyon sa lahat ng mga nakikinig. Sa lahat ng mga nakakapanood ng usapin na ito. Tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Pagkatapos na amin ay kwento sa inyo, ang mga bagay-bagay patungkol sa buhay ni Maria nang walang halo na yung ibig sabihin na mayroong itinatago na Pawang katotohanan lang. pawang katotohanan. Totoo, tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. At maaari nyo rin kaming tanungin.
totoo ba ang inyong mga ikinukwento? At kung kayo naman po ay naniniwala sa ipinahayag namin sa inyo ng mayroong mga ebidensya, siguro po panahon na upang pag-isipan po natin na kung dapat na tayong magbunyi, na dapat ba tayong magsaya sa panahon na kung ating ginugulita ang pagbibigay Halaga sa kapanganakan ni Jesus. Ayun, Brad. Pero ganito kapatid, bilang gusto nating bigyan ng emphasis dito mga kapatid na sana'y makapagbigay tayo ng view, ng idea, hindi naman sa gagawin, gusto natin gawin KJ tayo sa kanila kasiyan dahil dati natin isinelebrate itong bagay na ito, itong panahon na ito kapatid. Pero bago tayo magwakas at tapusin ang segment natin, gusto ko sanang ipahatid sa ating mga viewers na meron tayong guest sa susunod natin ay yung tatalakayin niya kapatid yung tungkol sa lalim ng ating haligi ng pananampalataya. Sino yung Muslim at ano ba yung Islam? Kaya abangan nila yung susunod na segment natin, yung episode natin, episode 10 na yan. At yung mga nakapalag ng episode natin nakaraan ay may sinabi tayong ibibigay natin sa mga magbibigay ng mensahe na magbibigay tayo ng sadyada na nandun yung pamamaraan ng pagdarasal kapatid. Kasi bilang Muslim na sabi na natin sa kanila ay talagang devote o kaya talagang totohanin natin ang pagbibigay basta't nag-request lang sila sa ating kapatid. Iiwanan po namin sa inyo ang mga bagay-bagay na ito at kayo na po ang magdesisyon. At inshallah po, ang hiling lang po namin sa inyo ay sana po ay mag-like po kayo sa aming Facebook page, mag-share po kayo at i-follow po ito. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para Brad, ang reason para makapamahagi o ma-share natin yung konti nating kaalaman, konti nating experience ay may pamahagi naman natin sa ating mga sana po ay pakinabangan ng lahat na nakikinig ang aming ginagawang pagsisikap na ito. Ito po ang inyong programa na Talakayan sa EG at lagi po kami nandito upang tugunan o magbigay ng mga ilang views about Islam, katotohanan about sa maraming bagay kapatid at nanapanahon na itong programang ito ay kailangan subaybayan nyo bagamat kulang tayo sa oras pero kailangan natin gawin ang mga bagay na ito dahil unang-una ito ay para maituwid ang mga bagay na kamalian sa ating nalalaman kasi imagine ang mga kapatid, itong relihiyon ito ay hindi lang nating relihiyon kapatid. Ito relihiyon ng sanlibutan. Lahat ng tao, ang relihiyon nila ay pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Okay, paalam ito po, ang inyong programa, Talakayan sa EG. Ito po ang inyong kapatid Omar Gabuya. Iiwanan po namin sa inyo ang pagpapasya para sa araw na ito. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, Isa Ilustrasyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله